Good morning guys. Welcome back. It's me again, Chip Miloy. So this time guys, meron na naman tayong bagong pag-aralan guys. Meron na naman tayong bagong gagawin dito sa barko. So our job for today is to overhaul the seawater pump of main engine. This pump is the main cooling seawater pump of main engine. So this is number 2 main cooling pump. Normally guys, on board the ship, we have two main cooling. Kaya ngayon guys, mag-overhaul tayo ng isang main cooling pump ng main engine. So ngayon guys, i-share ko sa inyo the procedure kung paano tayo baklas ng seawater pump. So at ito na naman ngayon guys yung ating pag-aabalahan dito sa barko. So guys, this is the body assembly of main cooling seawater pump of main engine. So this main cooling seawater pump of main engine guys is number 2 main cooling. So ito yung overhauling natin ngayon guys. So the first thing to do is first thing first is to shut off the suction and discharge valve of the line. So ngayon guys, nagbabaklas tayo ng casing ng electric motor natin guys, no? Bago tayo magbaklas ng seawater pump ay baklasin muna natin yung electric motor, and then baklasin na rin natin yung casing. Kasi hindi natin mabaklas guys yung ating seawater pump without taking out the casing of electric motor. So ngayon guys, nagpe-prepare na tayo sa ating pagbabaklas. So kailangan mayroon tayong mga chin block, no? Para mabaklas natin. Kasi ito guys, mabigat ito guys, no? Mabigat itong unit na ito. Sa tingin natin guys, maliit lang ito pero mabigat itong unit na ito guys. And then guys, bago tayo magbaklas ng casing, make sure na yung chin block na ilalagay natin is enough to hold the weight of the casing guys, no? Yan guys, no? Kailangan mas mataas yung weight na kayang i-hold ng chin block natin dito sa casing. Kasi mayroon tayong chin block sa barko guys, no? Mayroon tayong 3 tonner, 1 tonner, 0.5 tonner. So it should be use the 1 tonner, hindi yung 0.5 tonner. So yan guys, natatanggal na tayo ng bolt para dito sa ating casing ng ating seawater pump. So yan guys, no? Actually guys, ito na ano na namin ito guys, na palambot na namin itong mga bolt na ito guys. So madali na lang natin tanggalin. Yan na guys, no? Tapos na yung tanggal ng bolt. So kailangan nating i-shock guys, no? Yung surface nitong pump para ma-break natin yung mga kalawang na sumisiksik doon sa casing ng ating seawater pump. So ito na guys, no? Na tanggal na natin. Actually madali lang naman tanggalin to guys, basta alam natin yung procedure before natin tanggalin. So hindi ko na pinakita sa inyo guys yung puller, kasi dapat i-puller muna natin itong bomba natin guys bago natin baklasin, kasi hindi natin attack ito guys na nakadikit pa itong body assembly ng bomba natin guys
without using the puller. So ngayon guys, nailipat na natin yung bomba natin. Ingat na natin. So ililipat natin ito guys doon sa maluwag. Kasi baklasin natin guys yung bomba natin. Isa-isa natin itong baklas. Yan. So ililipat natin dito sa maluwag. So dito guys, napapansin natin marami tayo ditong crew. Kasi dalawa dito guys is junior engineer. So ito yung ano namin guys na kailangan sila mismo magbaklas with supervising by first engineer. Yan guys, tanggalin muna natin. First thing to do is tanggalin muna natin yung coupling. So yan guys, no, tinatanggal na natin yung coupling. So ganun lang guys, no. Bago tayo magbaklas ng shaft natin, kailangan make sure na tanggalin muna natin yung coupling. Kasi yung pagbaklas natin ng bomba guys is upside down, no. Pag natanggal na itong coupling, then iangat natin yung cover. Yan. And then don't forget to take out the key of the shaft. And ito guys, ito na yung casing ng bomba natin sa baba. So check natin yung mouth ring. So okay pa naman guys, no. Ito na lang yung tingnan natin guys yung mouth ring dito sa taas na parte ng bomba. So ngayon guys, so kailangan nating iangat yung cover para makita natin yung kondisyon ng shaft and then yung kondisyon ng impeller natin. So yan na guys, natanggal na ng tropa yung cover and then shaft guys, the impeller nahiwalay na dun sa cover. So na detach na natin yung cover sa impeller guys. So titingnan natin yung kondisyon ng impeller natin, then ganun din yung sa shaft. So ito na ngayon guys yung impeller natin. Yan. So napapansin natin guys na mayroon siya cavitation. Yan, diyan sa edge ng vane. Yan. Yung cause ng cavitation na yan guys is nagkakaroon siya ng hangin, no? Nagkakaroon siya ng airbound. Kaya nagki-create siya ng cavitation. So yung next natin na titingnan guys, itong mouth ring sa upper side. So I observe na okay naman. So ngayon ang papalitan natin guys itong line bearing. Kasi pag malaki na yung clearance nitong line bearing guys, hindi na balance yung ikot ng ating shaft. So ang sisirain nito guys is itong electric motor bearing natin pag hindi tayo magpalit ng line bearing. So ito guys, yung purpose namin nito guys, kung bakit namin ini-overhaul is naka-due ito guys sa CMS, no, para sa class in case survey. So ito na lang yung hindi namin nabaklas guys, itong number 2 main cooling seawater. So ngayon guys ay okay naman yung kondisyon. So linisin na lang natin yung shaft, then ibabalik natin, no? Ibalik natin siya wala tayong papalitan. So ibalik na lang natin siya sa top cover, and then pagka napalitan natin yung gland packing, then kabit na natin yung coupling. Pagkatapos nito guys, ibalik na naman natin itong pump assembly doon sa casing ng seawater pump. So ngayon guys, nilalagyan pa ng tropa ng coupling itong shaft natin. So ito guys, yung nagtatrabaho ngayon guys is itong mga junior engineer natin. Yan, as you observe na tinuturuan siya ni first engineer. So madali lang naman magbalik ng coupling guys, kasi nalinis na, and then pagtanggal kanina ng coupling madali lang din naman. So ngayon guys, ibalik na natin yung circlip, kasi ito yung maglalak sa coupling ng ating seawater pump.
Yan, yan yung circlip. Yan. So, ang magkakabit yan guys is yung junior engineer. Kasi pagkatapos nito guys, pag nalipat sila sa ibang barko, ay mag-aakto na sila as port engineer. So dito guys is tinitrain namin sila. Yan. Maganda naman yung pagkakabit guys. So it's time na ibalik na natin yung seawater pump natin doon sa casing, no? Na pagkatapos nito guys, na naibalik na natin itong pump assembly natin, ibalik na rin natin yung electric motor casing kung saan nakapatong yung electric motor natin. So ito guys is routine inspection lang ito, no? Na kung hindi naman maganda yung impeller natin guys, so kailangan natin magpalit. So far sa pagka-inspection natin guys is okay pa naman, so nagpalit lang tayo ng line bearing kasi ito yung pinaka vital parts ng seawater pump na kailangan magpalit tayo kasi dito nakadepende yung balance ng shaft natin guys. So pag hindi balance yung shaft natin, kung meron siyang clearance, ang sisirain niya guys is yung bearing ng electric motor natin. Yan. So ngayon guys, kabit na natin yung casing ng ating electric motor. So dito guys ay ganun pa rin yung pagbalik, no? Kung ano yung pagtanggal, ganun pa rin yung procedure sa pagbalik ng casing. So yan guys, no, binabalance ng tropa para pag baba doon sa baba is lapat na lapat siya guys, then iposisyon na lang kung saan nakasintro yung bolt na mag-lock dito sa ating casing. So yan na guys, no, na-posisyon na natin, so ibabalik na natin yung mga bolt para dito sa electric motor casing natin. So guys, the overhauling procedure and routine inspection of main cooling seawater pump is already completed. So I hope na nagustuhan nyo itong ating videos. So kindly subscribe for those not yet subscribe to my YouTube channel, Chip Miloy. And I hope na patuloy nyong susuportahan itong ating channel para makatulong naman tayo sa mga kapwa nating mga marino, especially sa mga Filipino seafarers, sa mga Filipino engineers. So itong video ko na ito guys is para sa inyo ito, no? Sinishare ko lang ang knowledge kung paano tayo magtrabaho sa barko. So thank you guys, and God bless. I hope na magkita-kita ulit tayo sa sunod kong videos. And bye-bye.